Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa pagsisimula po ng gawain natin ngayong gabi, tayo po ay minsan pang dumulog at lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos. No? Ito po yung kagandahan, malaya tayong makalalapit sa kanyang trono. Unlike before, no? People are very much afraid of coming before God. Kasi di pa po sa mga kwento before, no? Kapag pumasok ka dun sa dakong kabanal-balalan, na you are unworthy to God, baka hindi ka na makalabas. Pero salamat, because of the blood of Jesus, we can freely enter yung ano nga po, yung presensya ng Diyos. And that is actually what is being asked from us. So that we continuously relate with Him, that we continuously approach Him, and to continuously draw ourselves to Him. So sa diwa pong ito, tayo po ay dumalangin, tayo humingi ng karunungan mula sa Diyos. At humingi po tayo ng kanyang biyaya upang hindi lamang natin ito maunawaan, kundi ito'y ating patuloy na maisabuhay. Ama naming Diyos na pinag-uugatan at pinagmumulan ng lahat ng mabuting bagay sa mundo, nagpapasalamat kami sa gabing ito na pwede ka namin makasama, pwede ka namin makaulayaw sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, suriin mo at saliksikin mo ang laman ng aming mga puso at isip ko kung ano man ang nakita mo, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Maging sa aming mga salita at sa aming mga gawa, Panginoon. Patuloy kami nagsusuko, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kabanalan, sa iyong presensya. At bayaan mo, Panginoon, na sa pamagitan ng pag-aaral ngayong gabi, higit na maging maliwanag sa amin ang mga bagay, Panginoon, patungkol sa paksang aming pag-aaralan. Maging kalakasan namin ito, Panginoon. Maging, Lord, hindi namin ito hindi namin, Panginoon, ito, hindi namin ito pag-isipan, susundin ba namin o hindi ba namin susundin. Kundi, Lord, ituro mo sa amin, madali man at hindi man madali, Panginoon, turuan mo kami na unahin namin ang kalooban mo. Turuan mo ang aming mga puso at isip na mamuhay ayon sa kalooban mo. Ama, dalangin namin ng lahat ng ito kasama ng pagtuturo ng Espiritu mong banal na siya naming tunay na guro ngayong gabi sa pangalan ni Kristo Jesus ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat at mapagpahalang gabi rin. Ano po? Ang paksa po natin, katulad ng nabagita kanina ng ating kapatid, ay sumesentro pa rin po sa seryeng Remember God's Promise. No? Indeed, napakadami talagang pangako ng Diyos. No? Napakadaming pangako ng Diyos na iniwanan sa atin. No? Napakadami ng pangako ng Diyos na ibinigay sa atin. Ano po? At isa na po dito yung pangako niya na patatawarin niya tayo. No? Patatawarin tayo ng Diyos, ano man yung ating kakulangan, ano man yung ating naging pagkakamali, ano man yung naging buhay natin sa nakalipas na panahon, no? God is very much willing, no? Hindi lang po niya kayang magpatawad eh. He is more than willing to forgive us. Alam niyo po mga kapatid, nanggagaling kasi ang Diyos sa ganitong klase ng pagtingin na kung hindi tayo magkakamit ng kapatawaran sa Diyos, there is no way for us, no, to escape from eternal damnation. Wala tayong paraan, no? Wala tayong magiging daan paalis, no? Doon sa buhay na isinumpa, no? At doon sa buhay na walang hanggang kaparusahan, no? Doon sa isang buhay na binigyan na ng Diyos ng hatol, binigyan na ng kahatulan. Sapagkat alam po natin na ang bunga ng kamatayan ay ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Sabi po sa Roma chapter 6 verse 23. At ano po ang sabi ng Diyos sa Roma 3 verse 23? Ano ba ang naging katatayuan ng tao sa mata ng Diyos? Na tayong lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sa gabi pong ito, dalawang bagay yung ipauunawa sa atin ng Diyos. No? That God is a merciful God, mahabagin ng Diyos. At isa sa mga pangako ng Diyos, no, na mahalagang pinangahawakan natin, no, na tayo pinatawad na ng Diyos 2,000 taon na ang nakalilipas. Pero siguro itatanong ng marami kung pinatawad na tayong lahat ng Diyos, bakit may mga hindi nagkamit ng kapatawaran? Bakit may mapaparusahan? Sapagkat bagamat iginawad na ng Diyos ang kanyang kapatawaran sa lahat, sa huli, tayo ang magpapasya.
kung tatanggapin ba natin o hindi tatanggapin natin yung alok sa atin ng Diyos na kapatawaran. No? Kasi po, nagpatawad na ang Diyos eh. Pinatawad ka na ng Diyos. Nilimot na ng Diyos ang iyong mga sala. No? Kaya nga po dito, alam nyo, as we reflect, no, as we reflect on God's mercy, as we reflect, no, on God's character of being forgiving, no, masasalamin din po natin kung paano tayo bilang kanyang mga anak. No, that as God's children, we need to be forgiving, no, as our God is a forgiving God. Ano? Simulan po natin yung pag-aaral natin ngayon mula po sa isang talata po mula sa banal na kasulatan. Ito pong dalawang talata na ito na ating pagsisimula ng pag-aaral natin ngayong gabi ay sinasagot yung kahalagahan o kung gaano ba kahalaga ang pagpapatawad. Tingnan po natin kung gaano kahalaga sa Diyos. No? I want you to see this from God's perspective. No? Not from the perspective of a religious leader, but from the perspective of God Himself. No? Tingnan po natin and this is Jesus. Remember, this is part of God's promise. No? Yung pangakong pagpapatawad. And let us see, how God valued this. Ang sabi po sa Lucas chapter 23 verse 34, ganito ang mababasa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan sila sa paghati nila ng kaniyang kasuotan. Well, just to give you a context, as to when the Lord Jesus Christ said these words, ito po yung time na nakabayubay ang Panginoong Jesus sa krus. And He's just waiting for a few more minutes, before he died, bago siya mamatay doon sa katawan ng isang tao. So, let us not be confused. Hindi po tao lamang ang Panginoong Jesucristo, at ito po yung misteryo. Siya ay Diyos na totoo at tao ring totoo. Siya yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 na sa pasimula pa'y kasama na ng Diyos at ang salitang ito ay Diyos at walang hindi nalikanan sa pamamagitan niya, na paglundag po natin ng John chapter 1 verse 14 ay sinasabing ang salita ay namuhay na kapiling natin. No? Kasi sino ba yung Diyos na hinubad yung kanyang katangian ng kanyang pagka-Diyos at namuhay sa piling ng mga tao? Namuhay sa bilang isang alipin, nagsumunod hanggang kamatayan sa krus. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, sino kaya ang tinutukoy? Wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At tingnan po natin kung sino ang nagsasalita dito. Ang nagsasalita po dito ay walang iba mismo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At tandaan po natin ang kanyang kalalagayan sa pagkakataong ito, siya ay nasa katawang tao, nakabayubay sa krus at naghihintay na lamang ng ilang minuto bago siya mamatay. Sa katawang tao, hindi bilang Diyos. Pero tingnan niyo po alam niyo po yung mga huling bagay, alam natin, kumaga parang hindi pa man tayo dumarating doon, pero alam natin yan ang isang taong namamatay, ang naaalala na lang yan, yung mga alam niyo po, yung mga ibang bagay na hindi na masyadong mahalaga, hindi na nila concern yun kasi they are about to leave. And they want to maximize, every seconds, kumaga parang every seconds of the day, every second of the day counts to them. Kaya they don't want to miss the opportunity, para alalahanin, i-value yung mga bagay na pinakamahalaga. So ito yung mga huling natitirang mga bagay sa isipan ng isang tao malapit ng mamatay. And look at Jesus. Habang nasa katawang tao siya, ang huling bagay na nasa isip ng Diyos bago siya mamatay ay ang pagkakamit kapatawaran ng mga tao na nagkasala laban sa Kanya at laban sa Diyos. And this includes, yung mga tao na nagpahirap sa Kanya, nagpako sa Kanya sa krus, humatol sa Kanya, yung mga taong nag-decide na siya ang ipako sa halip na si Barabas ang ipako,
yung nagkano yung mga nagtakwil sa kanya, no? Yung mga nagsabing hindi siya kilala, bagamat kilala siya. No? That includes everyone. That includes you and me. That includes the rapist, the drug addict, the murderers, no? Yung mga magnanakaw, yung mga nagpapakasasa sa ipinagbabawal na gamot, yung mga nagpo-prostitute, no? Yung lahat ng gumagawa ng masama, kaimuralan, mga bagay na illegal. Ito yung kasama sa pangako. Ito yung kasama sa panalangin ng Panginoong Jesucristo na Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam niyo po, I would like to believe that those people are conscious of what they are doing. Pero ano yung tinutukoy dito ni Jesus Christ na hindi nila alam ang kanilang ginagawa? Hindi pa kasi nila natatagpuan si Jesus Christ sa buhay nila. Alam niyo po, these people are keep on doing evil things. Nagpapatuloy sila doon sa buhay na punong-puno ng kasalanan. Naglulubalob sila sa buhay na punong-puno ng kasalanan. Hindi pa kasi nila namimit si Jesus. And if ever na namit nila si Jesus, may idea sila about Jesus, wala naman silang relasyon kay Jesus. Kaya hindi nila makita na yung mali nila, mali iyon. At yung masamang ginagawa nila, masama iyon. Because until then, ano po? Hindi naman si Jesus Christ yung number one sa buhay nila. Kundi ang number one pa din sa buhay nila, yung kanilang sarili. Kaya nga hindi po nila ma-surrender sa Diyos yung mga masama nilang ginagawa because they are enjoying it. Why? Because they are very busy. They are too much focused. Saan po? Sa kanilang sarili. At hindi po sa Panginoong Jesucristo. Pero despite of that, ano ang sabi ni Jesus? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito yung isa sa mga huling bagay na nasa isip ng Panginoon. Ang pagkakamit kapatawaran ng mga nagkasala sa Kanya sa kabila ng siya ay naghihingalo at naghihintay na ng kanyang kamatayan sa krus. Ang iniisip pa rin niya, paano mapapatawad ang mga taong lumapastangan sa Kanya? Paano mapapatawad ang mga taong patuloy na lumalapastangan sa Kanya? Paano patatawarin ng mga taong patuloy na gumagawa ng masama sa paningin ng Diyos? Sa kabila ng maraming paalaala, sa kabila ng maraming pagkakataon na kinukuha ng Diyos ang kanyang atensyon, ang ating atensyon, hindi nasasawa ang Diyos. Sa huling panahon ng kanyang pagiging tao, sa huling pagkakataon na siya ay tao na nasa panahon na siya ng bingit ng kanyang kamatayan, He was still thinking of us. Kung paano tayo mapapatawad at paano tayo magkakamit ng kapatawaran mula sa Diyos. That's why, in another book from the Bible, Matthew 6 verse 12, ito yung panalangin ni Jesus. Nung tinuturuan tayo ni Jesus kung paano mananalangin sa Ama, may isa siyang itinuro sa atin. Ano yung itinuro po ni Jesus sa Matthew 6:12? At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Again, nung tinuturoan po tayo ng Diyos kung paano tayo yung tamang pananalangin sa Ama, He included this in His prayer. And that is for us to be reminded. Ano yung gustong ipaalala sa atin ng Diyos? Gustong ipaalala sa atin ng Diyos na very often, magkakamali ka. Sino po sa atin ngayon, sa mga nakikinig, ang hindi na nagkakamali? Sino po sa atin ang hindi na nagkakasala? So mga kapatid, dahil may mga pagkakataon, hindi tayo naging maingat sa pananalita, sa kilos o sa gawa, mga kapatid, then therefore, at that particular point,
on that particular day, on that particular time, you need God's forgiveness. Amen? And you know, this is what is so beautiful about God. And this is also what is so amazing about God. That He is a forgiving God. No, of course, bilang mga namumuhay sa biyaya ng Diyos, hindi po natin sinasamantala yung pagiging mapagpatawad ng Diyos. Hindi natin to ginagawang justification para manatili tayong mamuhay sa hindi matuwid na pamumuhay. Sapagkat alam po natin, kapag tayo ay nagmamahal, we are trying to do our best to please the one that we love. We will, as much as we can, no, we will try to avoid displeasing them. No, yung mga makakasakit sa kanila, kung talaga pong nagmamahal tayo, i-avoid natin yun. Sa isang taong minamahal natin, we will be doing our best, no, for them to feel how much we love them, how much we care for them. No? Nakita ko po yan, sabi ko nga po until now, no, pag nagkakakwentuhan kami ng tatay ko, pag nagkakakwentuhan kami ng kapatid ko, pag nagkakakwentuhan kami ng mga pamangkin ko, isang bagay lang po naalala namin because we have been so much loved by our mother. Nung lola nila, nung asawa po ng tatay ko, ng nanay ko, wala kami ibang ma-recall kundi paano ba kami inalagaan ng nanay namin? Paano ba kami minahal ng nanay namin? Paano ba pinagmalasakitan kami ng nanay namin? Kaya po nung buhay ang nanay namin, no, sa abot din ng aming makakaya, kung paano namin madudulutan ng kaligayahan ng nanay namin. Iba-iba kami ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa aming nanay. Kasi mahal namin siya eh. Alam nyo, naalala ko tuloy yung turo ng Panginoong Yesus eh, na siya yung unang nagmahal, kaya minamahal na natin si Jesus. And that is exactly how I felt with my mom at that time. Ang nanay ko po ang unang nagmahal sa amin. Nagpakita kung paano kami pinahalagan, paano niya pinahalagan ng tatay, paano niya pinahalagan yung kanyang mga anak, yung kanyang mga apo, yung kanyang mga manugang. Kaya until then, bukang bibig po namin. No? May kanya-kanya ng pamilya, pero hindi mo makakalimutan. Hindi mo makakalimutan kasi she became a very good mother. She became a very good wife. She became a very good lola. Alam niyo po, ipinagpapasalamat ko po ang buhay niya sa Diyos. Sapagkat pinagpapasalamat ko po, nagkaroon po ako ng nagkaroon po ako ng ideya. Kung parang sa pamagitan ng buhay niya, nagkaroon ako ng ideya. Ano yung ibig sabihin ng unconditional love? Na hindi ka laging okay. Alam niyo po ba, na magkakamali ka, pero hindi po sapat yung nagkamali ka. Hindi po sapat yung nadapa ka, no? Para hindi ka na niya mahalin. Kasi alam niyo po, alam niyo yun yung pakiramdam na meron tayo kay Jesus eh. Kahit ilang beses tayo magkamali. Alam niyo po kung bakit tayo bumabalik at bumabalik-balik kay Jesus? Kasi alam natin we will never be condemned by Jesus. We will never be abandoned by Jesus. We will never be judged by Jesus. Wala po tayong masakit na maririnig kay Jesus. Ilang beses man tayo magkamali, hindi man natin masatisfy ang Panginoon. But Jesus will never leave you. Jesus will never forsake you. You will never hear bad things coming from the Lord. Hindi mo mararamdaman na alam niyo po yung kahit ang dami mo ng mali sa kanya, kahit patong-patong na yung mali, hindi mo mararamdaman kahit kailan na nadismaya sa iyo ang Diyos. Hindi mo mararamdaman na nadidismaya sa iyo ang Diyos. Ang mararamdaman mo lagi, it's always an encouragement. Bangon, kaya mo yan. Nandito ako, tutulungan kita, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Yan po si Jesus. Yan po yung pagpapatawad na tinanggap natin kay Jesus at patuloy nating tinatanggap because we're not still perfect. Hindi tayo perfecto. Pero salamat, hindi man tayo perfecto. Alam niyo po yun yung pinakamasarap na pag-ibig eh. Alam niyo po yun yung assurance na alam mong mahal ka. Hindi ka perfecto. Pero hindi mo nakikitang nagsasawa siya sa iyo. Hindi ka perfecto. Pero laging ina-appreciate ka pa din niya. Hindi ka perfecto, pero hindi ka niya iniiwanan. Hindi ka perfecto, pero hindi mo nararamdaman na hindi ka na mahalaga sa kanya dahil hindi ka perfecto. Kundi, every day of your life, ang nakikita mo, kahit nasa pagkakataon na ang dami mong pagkakamali sa kanya, hindi nababawasan.
parang ang nadadagdagan pa, parang lumalaki kasi alam ng Diyos, mas kailangan mo yung biyaya niya dahil alam niya, lugmok ka. Alam ng Diyos na mabigat ang mga bagay sa iyo. And that is exactly God. And that is exactly love. And that is exactly who God is. God is love. That's why God can forgive because He is love. Ano po? And ano po yung itinuturo sa atin ng Diyos? Ang tinuturo niya, magpatawad tayo kung paano gusto natin tayo patawarin ng Diyos. Kaya nga po, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan kasi kakamali ka. Kaya ano sinasabi ng Diyos? Let us not resist God's word. Minsan alam niyo po, yung mapapakinggan mong salita ng Diyos, this is against your will. Hindi mo gusto kasi parang talo ka. But listen to God anyway. Hindi po nagkakamali ang Diyos. Magkakamali ka, magkakamali ang lahat ng tao, even the most loyal person to you. But God won't. Hindi magkakamali ang Diyos. Kaya nga po let us choose to follow the will of God. Let us choose to follow God's scripture. Let us choose to follow Jesus. Kasi there is no way na magkakamali po ang Panginoon. May mga parang gagawin tayo na parang mabigat sa atin, hindi madali sa atin, hindi tayo nadadalian, nabibigatan tayo sa simula, but trust God anyway. Because God knows very well what He prepared for us in the future. Alam yun ng Diyos. At ano sinasabi sa atin ng Diyos tonight? That this is not just an appeal, no? This is a commandment from God na at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Alam niyo po, isang bagay po yung tinuro sa akin ng Diyos at alam kong itinuro na sa atin ng Diyos lahat. Tangi pong yung tumanggap ng kapatawaran sa Diyos ang makapagpapatawad. Liban na maranasan mo ang pagpapatawad ng Diyos, mahihirapan kang magpatawad ng mga taong nakasakit, nakagawa sa iyo ng masama, nagkasala sa iyo, nalapastangan ka, ginawan ka ng hindi mabuti. Pag wala po sa iyong Espiritu ng Diyos, pag ikaw mismo hindi mo naranasan ang pagpapatawad mula sa Diyos, napakahirap magpatawad ng kahit na sino. Maging ang mga pinakamalapit na tao sa buhay mo, mahihirapan kang patawarin. Kaya po merong mag-asawa, nagkamatayan, hindi nagkapatawaran. Magkakapatid, nagkakamatayan, hindi nagkakapatawaran. Magulang at anak, nagkamatayan, hindi nagkakapatawaran. Alam niyo po kung bakit? Because never in their lives, no, na-experience nila ano ba ibig sabihin ng pinatawad. Never na na-experience ano ba yung pag-ibig ng Diyos. Kasi hindi po pwedeng naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos nang hindi tayo makapagpatawad. Napakahirap po na naranasan mo, ikaw mismo naranasan mo sa sarili mo paano ka pinatawad ng Diyos, pero hindi ka makapagpatawad. Hindi ko po sinasabi na madali. Dumaan din po ako sa dinaanan ng marami sa atin. It took me 4 years before I finally let go of that emotion of mine na wala palang mabuting maidudulot sa akin. Very self-destructive. Sinisira ang buhay ko, ang kalusugan ko, yung psychological and mental health ko. Sinisira po mga kapatid yung diskarte ko sa buhay. Sinisira po nito mga kapatid yung relasyon ko sa ibang tao, relasyon ko sa loob ng church, no? Kasi yun ang gustong gawin ng devil for us to be totally distracted. But praise the Lord. John 10:10b. Sabi ni Jesus, ako'y pumarito upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Iba po pala kapag nakapagpatawad ka, it's very liberating. Alam niyo po, mula po sa isang tao na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos at nakaranas po na magpatawad at humingi din ng tawad sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang pagkakataon, alam niyo po, ang tinutulungan natin ang ating sarili. We are liberating ourselves from all kinds of worries. When we know when to ask for forgiveness, and when we know how to forgive those who have wronged us. Paano nga ba magpatawad? No?
tingnan po natin kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Alam niyo po, ang laging reference natin ang Diyos eh. Kasi ang Diyos ang the best. No? Kung meron pong isang best, that would always be God. No? Ako po, isa lang yung dapat nating modelo. Ang modelo lang natin si Jesus kasi siya lang yung hindi nagkakamali at hindi magkakamali. So, if there will be occasions, no, na you have to make a decision, na yung decision mo ay magko-contradict sa sinasabi ng Biblia, sundin mo ang sinasabi ng Biblia. Na ang sasabihin sa iyo ng iyong mga kapamilya, ng mahalagang mga tao sa buhay mo, ay kontra sa sinasabi ng salita ng Diyos, piliin mo pa rin ang tayuan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi kanyang iiwan. Ang salita ng Diyos, mananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos, hindi kanyang ibubulig sa kapahamakan. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng katiyakan. Sapagkat isa lang po ang pwedeng mangako sa atin, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man, si Jesus. You cannot get this, not even with the closest member of your family. Hindi mo yan makukuha sa nanay mo. Hindi mo yan makukuha sa tatay mo. Hindi mo makukuha yan sa kapatid mo. Hindi mo yan makukuha sa asawa mo. Hindi mo makukuha yan maging sa anak mo. Tanging ang Diyos lang po ang pwedeng magbigay sa iyo ng pangakong hindi kita iiwan ni pababayaan man. At alam niyo po, isang bagay ang tiyak ako at isang bagay ang alam ko. If God is at the top of priority, aayusin ng Diyos ang lahat. Kahit po yung mga ayaw magpaayos, aayusin ng Diyos ang lahat sapagkat hindi ka pababayaan ng Diyos. Natatandaan niyo po yung pinag-aralan natin sa salita ng Diyos? Yung mga lingkod ng Diyos, hindi po ito basta pwedeng galawin ng kahit na sino. Pwede nilang subukang kantiin ang mga anak ng Diyos. Pero ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Ang nagbe-bless, ang nagpapala sa mga lingkod ng Diyos ay pagpapalain din ng Diyos. Subalit ang mga sumusumpa sa lingkod ng Diyos ay susumpain din ng Diyos. Natatandaan niyo po mga kapatid si Mikal, yung asawa po ni Haring David, nilapastangan ng kanyang asawa, pinagtatawanan ng kanyang asawa, ano po ang ginawa ni Yahweh? Mga kapatid, ano po nangyari kay Mikay? Sa iba po, Mikol, hindi na siya nagkaanak. Yun pong kapatid ni Moises. Di po ba sabi ng Panginoon, ako si Moises, nagpakita ko sa kanya face to face. Ako si Moises, kinausap ko, hindi sa pamamagitan ng pangitain. Sabi po niya, doon sa kapatid ni Moises, bakit kayo nagsasalita ng laban ng talikodan kay Moises? Alam niyo po nangyari doon sa asawa ng kapatid ni Moises, nagkaroon ng mga sakit sa balat na kumbaga parang buhay pero nabubulok. Bakit? Kinakalaban mo yung lingkod ng Diyos eh. Kaya mga kapatid, huwag kayong matakot. Pag may gumagawa po sa atin ng masama, tama ang salita ng Diyos, hindi sa atin ang paghihiganti. Sa Diyos ang paghihiganti. Hindi pwedeng kantiin ng kahit na sino ang lingkod ng Diyos. Lagi niyo pong tatandaan. Kaya hindi sa ating kamay ang paghihiganti, ang sa atin magpatawad. At kung tayo ang nagkamali, humingi tayo ng tawad. Sapagkat hindi sa atin ang paghihiganti. Pag may ginagawa sila sa ating masama, lingid man sa ating kaalaman, may Diyos na laging sa ating mag-iingat. And their evil plots and schemes against us will never prosper. Tatandaan niyo mga kapatid, sa Diyos ang paghihiganti. Pero alam niyo po ito maganda, ang paghihiganti ng Diyos, hindi para mapasama ang iba. Alam niyo po, pag ang Diyos po ang gumanti, yung ginawa ng Diyos nung, halimbawa, may ginawa sa ating masama, no? At dahil doon, may pagtutuwid na ginawa ang Diyos, pati po yung itinutuwid niya na yun, may magandang bunga doon matututo. Amen po ba? Sapagkat hindi naghahangad ang Diyos kanino man ng masama. No? Paano daw tayo magpapatawad? Hindi po ito madali. No? Pero ito yung kalooban ng Diyos. Sa ating mga lingkod ng Diyos, sa ating mga anak ng Diyos, ito na ang hinihingi. Sabi po, Matthew 5:38-42, narinig niyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Yan, ang may prinsipyo po nito, sanlibutan. Iyan ay hindi sa Panginoon, sa Diablo yan. Halimbawa ay, ginawan ko ng masama, dapat gagawan din kita ng masama at dodoblihin ko pa ang ginawa ko sa iyong masama. Hindi po sa Panginoon yun.
Mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, itong tinuturo ng Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sino po ang nagsasalita? Ang Panginoong Hesus. Kaya nga po, kanino ba tayo nakikinig? Sino ba ang ating Panginoon? Kaya nga po, it is important for us to always recognize God's sovereignty over our lives. Sino ba ang Panginoon mo? Kasi baka po until now, akala mo may relasyon ka kay Kristo pero wala. Hindi po kasi pwedeng tagapagligtas mo lang si Kristo. Panginoon at tagapagligtas. Pag Panginoon, siya ang sinusunod mo. Pag Panginoon, sa Kanya ka nakikinig. Pero pag hindi po si Kristo ang sinusunod mo, pag hindi po si Kristo ang pinakikinggan mo, hindi mo siya Panginoon. Baka tagapagligtas mo lang siya. Hindi po tama yung relasyon mo kay Kristo. Sapagkat ang tamang relasyon kay Kristo, si Kristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kasi pag hindi si Kristo ang Panginoon mo, may iba kang Panginoon. At sa gayon, may iba kang pinaglilingkuran. Kaya po sabi ng Biblia, you cannot serve two masters at a time. Hindi pwedeng dalawang Panginoon ang paglilingkuran mo. Ano po ang sabi? Iibigin mo ang isa at hahamakin mo ang ikalawa. Ngayon mga kapatid sa pananampalataya, ito ngayon ang sinasabi ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon? Inuulit yung mga kapatid, hindi ito madali. Pero magagawa natin dahil sa biyayang kaloob ni Kristo. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Ang Diyos naman ang may kaya, hindi tayo. Ano po ba sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? Ngunit salamat sa Diyos at lagi nga tayong isinasama. Saan? Sa parada ng tagumpay. Bakit? Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Ayun, dahil iisa na pala kayo ni Jesus Christ. Tagumpay ni Jesus Christ, pero kasama ka doon. Nagagawa mo na dahil may tumutulong sa iyo. Sino ang tumutulong sa mga bagay na hindi mo na kayang gawin? Si Jesus. Kaya nga po ganito dapat ang prayer natin, Lord. I can still recall, I can still recall, I myself, there was a time I was already riding on a tricycle going to the university. Then suddenly, may nilagay na impression sa isip ko ang Diyos na napaiyak na lang ako. Na inaaral ko yung nangyayari sa buhay ko. Bakit ba ganito? Ang dami kong tinataguan ng mga tao. Ang dami kong mga okasyon na hindi mapuntaan. Kasi nandun yung nandun yung kinaiinisan ko Ayoko siyang makita Lumiliit ang daigdig ko. Ang sabi ko na lang po sa Panginoon na nakasakay ako doon sa tricycle nung gabi na yun, sabi ko sa kanya, Panginoon, gusto ko na pong magpatawad, pero hindi ko siya kayang patawarin. Alam nyo, it's very simple. Ang panalangin ko lang po ay, gusto ko na magpatawad, pero hindi ko kaya. So, nandun yung admission. Gusto ko, pero hindi ko kaya. Alam nyo, yun lang po yung importante sa Panginoon. Ang importante lang po sa Panginoon, in Jesus' name, aminin mo na hindi mo kaya. Pero ang importante, kahit hindi mo kaya, inaamin mo na sa Lord Ang importante, aminin mo, gusto mong sumunod. Kasi pag gusto mong sumunod, pero hindi mo kaya, God will equip you. God will move heaven and earth in the name of Jesus para magawa mo yung kalooban ng Diyos. Basta ang importante, gustuhin mo. Kasi pag gusto mo, ang Diyos ang gagawa ng paraan para magawa mo ang kanyang kalooban. Ang kailangan lang, makipag-cooperate tayo sa Diyos. Ano daw po gagawin natin? Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal kanino man upang makuha ang iyong damit panloob, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong damit na pangbalabal. Kung pilitin ka ng manlulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Mga kapatid, madali po ba yung sinampal ka sa kaliwa, nasaktan ka na, ibibigay mo pa yung kanan? Ang hinihingi sa iyo damit panloob, pati po yung balabal mo, ibibigay mo. Ang konteksto po nito, halimbawa, napakahalaga ng balabal sa Israel. Sapagkat kapag sobrang init, pag sobrang lamig naman. Kung ipapapasan lang daw sa iyo isang bagay, dalhin mo ng 1 milya, gawin mo pang 2. At kung nanghihingi sa iyo, huwag mong tanggihan. Madali po ba yun? Hindi. Pag ginawa mo yon, ito sabi sa iyo ng sanlibutan,
tanga ka na naman, natalo ka na naman, nauto ka na naman, nagpapauto ka na naman. Yan po ang sabi ng sanlibutan. Pero mga kapatid, iba po ang sinasabi, iba ang katwiran ng Diyos. Ang nagpapakataas ay ibababa. Subalit ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Alam niyo po, ang piliin niyo, ang Diyos ang magtaas sa inyo. Kasi mga kapatid, pag ang tao po ang nagtaas sa inyo, kayang-kaya kayong ibaba ng Diyos. Pero pag ang Diyos ang nagtaas sa inyo, sinong tao ang pwedeng magbaba sa inyo? Kung ang Diyos ay panig sa akin, sino ang laban sa akin? Magtulong-tulong man po ang sanlibutan. Hindi kayo mapababagsak ng sanlibutan sapagkat ang Diyos ang magtatayo at magtatayo sa inyo. Kahit na po i-aim nila yung weapon, yung best weapon that they can have against you, it will not prosper against you. Why? Because God will always put you in a safe place. God will always provide a shield. God Himself will be your shield. Sino ang lalaban sa iyo? Wala. Wala pong weapon na inihanda ang kaaway na hindi ka kayang ipagtanggol ng Diyos. God is our best companion. Siya po yung ating kaligtasan talaga. Kaligtasang pisikal, kaligtasang espiritual, yung kapanatagan ng isip natin pag magulo na ang lahat. Pag hindi na natin maintindihan ang lahat, kapag parang wala nang umiintindi sa atin, ang Diyos ang kapanatagan natin. Pag hinahanap natin yun, matatagpuan lang natin yung lahat kay Jesus, awit 37 verse 4. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Alam niyo po kung bakit tayo mga Kristiyano ngayon nararanasan natin ang lahat ng ito? Kung bakit dumadating ang panahon na natatakot tayo pero nakakabawi tayo? Dumadating ang panahon nagkakasakit pero gumagaling? Dumadating ang panahon na tayo po'y nalulungkot pero naaaliw? Dumadating ang panahon na bigat tayo pero pinalalaya tayo ng Panginoon sa mga samud-saring kahirapan, pagsubok at tiisin? Bagamat dinadaanan natin ng lahat ng yun. Alam niyo po kung bakit pinapakinabangan na natin lahat ng yun? Because from the beginning, simulat sa pool, ang pinagugatan ng lahat ng yan, nagkamit na kasi tayo ng kapatawaran ng Diyos. Alam niyo po, tinatamasan natin ang lahat ng ito ngayon dahil pinatawad na tayo ng Diyos. Ano po sabi ng Panginoon sa Kristo? Hindi, kasi tinatanong po siya dito ni Pedro, Lord, ilang beses ako magpapatawad? We have heard this several times. Sabi ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Ano ibig sabihin po nito mga kapatid? Ibig sabihin ba, literal ba to? Na 70 times 7, 490? Yung ba ibig sabihin ng Diyos? Na ganoon lang tayo kadami magpapatawad? Hindi po, kasi ang sinasabi lang ni Peter, 7. Pero ang sabi ng Diyos, Peter, kung yan lang, kung ipinakita po ng Diyos, kung hanggang dyan yung kaya mo, ito ang gusto kong gawin mo. 70 ulit nung kaya mo. Talaga Lord, hindi ko na kaya yan eh. Yun nga gustong ipakita ng Diyos yun ang grace. Nasaan doon yung grace? Hanggang 7 lang yung kaya ni Peter. Pero ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos, 70 times 7. Bakit ipinagagawa sa kanya yan ng Diyos? So, una sinasabi sa kanya ng Diyos, Peter, magpatawad ka, unlimited. Unlimited na pagpapatawad, Peter. Ano sinasabi ng Diyos? Lumagpas ka dun sa kaya mong gawin. Kung hanggang 7 lang ang kaya mo, doble, 7 ulit, 70 ulit pa nun ang gawin mo. Parang sinasabi ng Panginoon, lagpasan mo yung kaya mong gawin. Lord, paano ko nga lalagpasan? Hanggang doon nga lang yung kaya kong gawin eh. Ano po sabi ng salita ng Diyos? Ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Ibig sabihin, at times na hindi na natin kaya, ask for help. Call upon the name of Jesus and you will be saved. Sino nagsabi? Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7 si Jesus. Kaya pag hindi mo na kayang magpatawad, kay Jesus ka tumawag, Lord, tulungan mo ako, hindi ko na kaya, gusto ko magpatawad. At siya ang magbibigay sa iyo ng lakas. Sapagkat ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, magagawa ko ang lahat ng bagay. Bakit? Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo.
Hindi dahil kaya ko, kundi dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Anong magagawa ko? Lahat ng bagay. Alam niyo po kung bakit sinasabi ng Diyos sa 70 ulit ng 7? Kung bakit sinasabi ng Diyos unlimited tayo magpatawad? Bakit po hindi occasional? Kapag ganito lang ang ginawa niya, kaya ko pang patawadin niya, pero pagka ganyan, hindi ko na kaya patawadin niya. Alam niyo po kung bakit lagi tayong tinuturuan ng Diyos na magpatawad? Sapagkat ang gusto po ng Diyos, yung pagiging forgiving, yan yung buhay natin. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat hinaharap tayo ng Diyos sa katotohanan. Na ano yun? Araw-araw, mataas ang tsansa ng mga tao na makakaharap natin may magagawa sa ating hindi maganda. Kahit na Kristiyano, kahit na sino pang pastor, kahit na sino pang manggagawa. Hindi ko nga po matandaan, nung nakaraang linggo yata nung linggo po, ano sabi ng pastor? Merong pagkakataon, masusungitan ka niyan, may masasabi ka dyan, may masasabi yan sa'yo. Pero hindi ka na ba maglilingkod? Hindi na ba tayo magpapatuloy? Hihinto na ba tayo? Hindi na ba tayo magpapatawad? Hindi po, sabi ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Diyos ma-develop sa atin, lagi tayo magpapatawad. Kasi alam niyo po, pag lagi at lagi at lagi at lagi tayong nagpapatawad, magugulat kayo. Hindi na po yan nakagawian. Buhay niyo na yan. And that is exactly God. That is exactly who God is in our lives. Ang Diyos ay araw-araw na umuunawa, nagpapatawad sa ating mga pagkakasala. At ibig ng Diyos, maging ganun din tayo sa ating kapwa. Kaya po ang panalangin dun sa Ama namin at patawarin mo kami. Katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kasi lagi-lagi din tayong nagkakamali sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos, matutunan natin, batay sa kanyang halimbawa, na tayo mismo matuto tayong laging nagpapatawad. Matutong magpalagpas. Matutong umunawa. Minsan makaka-encounter ka, sabi parang pakiramdam mo, pagod na pagod ka na. Parang pakiramdam mo, hirap na hirap ka na. Parang pakiramdam mo, wala nang pag-asa. Hindi. Piliin mo pa din ang magpatawad. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. At pag pinili mo ang kalooban ng Diyos, naniniwala po ako, walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Walang hindi kayang gawin ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. Paano po ba yung paglalarawan ng pagpapatawad mismo ng Diyos? Paano ba siya nagpatawad? Maganda po ito, paalala sa atin itong lahat. Kasi dumarating yung time, kahit tayong mga Kristiyano na nakakalimot tayo So it's very good, no? It's timely, no? Na mapaalalahanan tayo patungkol dun sa kung paano tayo dapat magpapatawad. Ang sabi po, bayaan niyo pong basahin ko ito mula po sa Mateo chapter 18 verses 23 to 33. Ganito po ang nakasulat. Ito ay sapagkat ang paghahari ng langit ay katulad sa isang hari na ibig maningil sa kanyang mga alipin. Nang magsimula na siyang maningil, iniharap sa kanya ang isa na may utang sa kanya ng 10,000 talento. Ngunit dahil lang wala siyang maibayad, iniutos ng kanyang Panginoon na ipagbili siya. Gayon din ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang tinatangkilik upang makabayad. Ang utang po, 10,000 talento, napakalaking halaga. Ano po ginawa ng alipin na ibebenta kasama ng kanyang asawa, kanya ng mga anak? Ang alipin niya ay lumuhod at sinamba siya na sinasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo muna ako at babayaran kita sa lahat ng utang ko. Kaya ang Panginoon ng alipin iyon ay nahabag at pinawalan siya at pinatawad ang kanyang utang. Ngunit paglabas ng alipin ding iyon na pinatawad, noong hari sa pagkakautang na 10,000 talento, ano ginawa ng alipin na iyon? Nakita niya ang kanyang kapwa alipin na may utang sa kanya ng 100 denaryo. Napakaliit kumpara doon sa utang niya sa hari. Hinawakan niya at ito't sinakal na sinabi, bayaran mo ang utang mo sa akin.
ang kanyang kapwa alipin ay nagpatira pa sa kanyang paanan. Parang nung ginawa din niya, ano? Nagmamakaawa siya sa kanya na sinasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita sa lahat ng utang ko. Ngunit ayaw niyang pumayag. Sa halip, ano po ginawa niya? Ipinabilanggo niya ito hanggang sa makabayad ng kanyang utang. Kaya nang makita na mga kapwa niya alipin ang nangyari, labis silang namighati. Lumapit sila sa kanilang Panginoon at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Kaya nang maipatawag na siya ng kanyang Panginoon, sinabi sa kanya, o ikaw na masamang alipin, pinatawad ko ang lahat mong pagkakautang dahil nagmamakaawa ka sa akin. Hindi ba nararapat na mahabag ka rin sa iyong kapwa alipin, katulad ng pagkahabag ko sa iyo? Sa matinding galit ng kanyang Panginoon, ibinigay niya sa mga tagapagpahirap sa bilangguan hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng kanyang utang. Ano po ang sabi sa dulo? Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kapag hindi kayo nagpatawad ng taos sa inyong puso sa bawat kapatid sa kanilang pagsalangsang. Mga kapatid, let us not deceive ourselves. It might be a deception coming from the evil one. Ang Diyos po ay mahabagin. Amen, amen, at amen. Sapagkat lahat tayo ay nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos at patuloy nating nararanasan. Marami tayong pagkakamali na hindi na natin iniisip na makababangon tayo, pero nakabangon tayo sa tulong ng Diyos. At sa gayon, ngayon ay nakapagpapatuloy sa paglalakbay sa buhay Kristiyano. Yun ay dahil pinatawad tayo ng Diyos. Yun ay dahil pinatawad ka ng Diyos. Pero mga kapatid, sa kwento pong ito, nagbababala ang Panginoong Hesukristo sa ating mga nakakapakinig. Nagbababala ang Diyos sa ating mga anak ng Diyos. Ano po ang paalaala? Ano ang kwento? Balikan natin. May nagkakautang ng 10,000 talento, nagmakaawa, ibibenta na siya, kasama ng kanyang asawa, kanyang mga anak, humingi siya ng nagmakaawa siya. At dahil mabuti ang hari, kinahabagan siya, pinatawad. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, at patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So, mga kapatid, dito makikita natin na katulad nung nangyari dito, tingnan niyo po anong ginawa niya nung makita niya yung may utang sa kanya na 100 denaryo. Pinatawad po ba niya kung paano siyang pinatawad ng hari na pinagkakautangan niya? Alam po natin ang sagot, hindi. Hindi po ba? Ipinabilanggo. Ngayon, nung malaman to nung hari, no, na pinagkakautangan ng napakalaking halaga. Alam niyo po kung may pinagkakautangan tayo ng napakalaking halaga, lalo na ng ating buhay at kaligtasan, ang Diyos. Ang Diyos po, mga kapatid. Mga kapatid, ano sinasabi? Ano paalala sa atin ng Diyos? Aba, ako nagpatawad. Ikaw, bakit hindi ka makapagpatawad? Pinatawad kita. Sino po sa atin ang karapat-dapat na patawarin ng Diyos? Sa lahat ng mga ginawa mo, alalahanin mo. Sa pagkabata, sa lahat ng mga ginawa mo, bakit ka karapat-dapat patawarin ng Diyos? Maililigtas ka ba ng mabubuti mong gawa? Sinabi na ng salita ng Diyos, hindi ka mailigtas sa mabubuti mong gawa, sapagkat ang mabubuti mong gawa ay basahang gula-gulanit sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, let us not deceive ourselves. Hindi po tayo maililigtas sa ating mabubuting gawa. Mainam po na gumagawa tayo ng mabuti, pero hindi ka niyan maililigtas. Si Jesus Christ lang ang pwedeng magligtas sa iyo. Ang pagpapatawad ng Diyos. Ano't hindi po tayo makapagpatawad? Mga kapatid, diretsohan na. Sinabi na po ni Jesus Christ, diretsohan na. Pagkatapos po nung kanyang talinhaga, ano sabi ng Panginoon? Ako po ba nagsasalita nito? Hindi po. Ang Biblia ang nagsasalita. Kami po ay mga mikropono lang ng Diyos para po ipahayag sa inyo ang kalooban ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ano sinasabi ng kasulatan? Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit. Ano yung gagawin ng Diyos?
pag ikaw humingi ka ng pagpapatawad sa Diyos at ikaw hindi ka nagpapatawad sa pagkakapwa mo, hindi ka din patatawadin ng Diyos. Kung paano mo pinapatawad ang kapwa mo, ganun ka lang din patatawadin ng Diyos. Let us not mock ourselves. Tinuturo, alam niyo po kung bakit ganun? Eh di ba grace nga? Totoo po, grace. Pero ito po ang tandaan natin, pag tinanggap natin ang grace, hindi po tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Yun pong espiritu po ng pagkagalit at pagkapuot, sabi po sa 1 Juan, ay katumbas ng pagpatay ng tao. Kaya po ang sabi po ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, ang mga napupuot sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Kahit ano pa pong bagay, ano pa pong kabanalan ang ginagawa natin, kahit ka pa mangangaral, kahit ka pa mga awit ng iglesia, kahit na nagbibigay ka pa ng ikapumo, kahit na hindi ka na umaalis dun sa simbahan, doon ka na tumitira, pag hindi ka nagpapatawad, ang tingin po sa atin ng Diyos, mamamatay tao. At ano po ang sabi ng Biblia? At alam nating walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mamamatay tao. Tayo po ba ay humahatol? Hindi po tayo humahatol sapagkat sa huli ang salita ang hahatol. Mga kapatid, bakit po natin sinasambulat ito pong mga salitang ito na mula po sa banal na kasulatan upang tayo ay magabayan ng Diyos sapagkat hindi po tayo gustong parusahan ng Diyos. Wala pong gustong parusahan ng Diyos kahit po yung mga nahihirapang magpatawad, may galit, nahihirapang pang magpatawad, hindi po yung gustong parusahan ng Diyos liban na piliin niya na parusahan siya ng Diyos. Kasi kaya siyang tulungan ng Diyos eh. At alam niyo po, uulitin ko, kapag po tinanggap mo ang pagpapatawad ng Diyos, ito, hindi ko ito makalimutan kay Brother Alex, totoo po. Ito po ang tinignan ko eh. Huwag mo daw pong isipin kung paano ka magpapatawad. Kasi pag ang iisipin mo kung paano ka magpapatawad, hindi ka na makapagpapatawad. Dahil ang maaalala mo lagi yung ginawa sa yung hindi maganda. Ang sabi po at totoo, sa akin it works. So, sa akin po, yeah, it works po sa akin. Kaya po naniniwala ko ganun din sa inyo. Ano pong ginawa ko? Ang langit daw po nating alalahanin kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Pag makikita mo po lagi yung standing mo sa harap ng Diyos, sa dami ng mali kong ginawa, sa dami ng mali kong desisyon, pinatawad ako ng Diyos. Tuwing aalalahanin ko yun, lagi kong naisip, bakit hindi ako makapagpapatawad? Kaya ako pinatawad ng Diyos. Ang lagi niyo pong alalahanin, kasi alam niyo po, destructive. Yung buhay na punong-puno ng galit, punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng tampo, punong-puno ng sama ng loob. It will destroy you. It will destroy your family. It will destroy yung every relationship na papasukin po natin. Why? Because it is not from God. Kaya sabi ng Panginoon, alam niyo po, si Jesus Christ ang nagsasabi, ang Panginoon mo at ang tagapagligtas mo. Sinasabi ng ating Panginoon at sinasabi ng ating tagapagligtas, kaya hindi naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Kapag hindi kayo nagpatawad ng taos sa inyong puso sa bawat kapatid sa kanilang pagsalangsang. Kung paano ka nagpapatawad, ganun ka din patatawarin ng Diyos. Huwag nating dinlangin ang ating mga sarili. Mga kapatid, this is not to hurt us. The word of God we are being received is for us to be reminded. Because God loves you, because God cares for you. Alam niyo po, ang devil ang gusto niyan, in-nurture tayo na yung bine-baby tayo, inuuto tayo. Alam niyo po yun mga kapatid. Pero kung minsan, ang salita ng Diyos, ang maririnig mo, hindi mo gusto. Minsan ang maririnig mo, masakit. Pero mga kapatid, ayos lang po yun. Kasi, alam niyo po kung minsan maganda yung may pain. Kasi pag may pain, alam mo, something is wrong. Di po ba? Mahirap po kasi yung natusok ka na pala ng karayom, yung paa mo pala ay nakabaon na sa pako, pero dahil wala kang pain na nararamdaman, lumubog yung paa mo doon sa pako, ang hirap na hirap ka nang tanggalin ngayon yung pako doon sa paa mo. Pero mga kapatid, hanggat may pain, alam natin kasi may danger. Yung pain na nagsisignal, something is wrong. There is danger approaching.
Kaya ano ibig sabihin nun? Lumayo ka dyan. Iwasan mo yan. Kung ang pinanggagalingan po natin, kaya nga po, kung ang bigat ay yung galit, nasasaktan ka, nahihirapan ka, sabi ng Lord, there is danger approaching. Iwanan mo na yan. Kasi, ang gusto ko, magpatawad ka katulad ng pagpapatawad na tinanggap mo sa akin. Ano ang pagpapatawad? Ano po ang pagpapatawad, mga kapatid? Sa unang basa, parang napakalayo. Pero later on, you will realize, Matthew 16:24. Nakikinig pa po ba kayo? Ano ang pagpapatawad? Ito yung pinarealize sa akin kagabi ng Lord tungkol sa kung ano ang pagpapatawad. Matthew 16 verse 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang kausap po ni Jesus ang kanyang mga alagad. Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano po ang kaugnayan nito sa pagpapatawad? Una po, tandaan po natin ang sabi ni Jesus. Kung gusto mong sukan niya, you have to do one thing. Forget about yourself. Hindi po tayo ganyan. Hindi po tayo sanay ng ganyan. Lahat po tayo, lalahatin ko, umiikot, lalo na po sa simula ng buhay natin, umiikot ang buhay natin sa ating sarili. Bata pa lang tayo, makasarili na. Di po ba? Nung bata ka, lahat ng gamit, kahit gamit ng kalaro mo, sa'yo. Ang gusto mo, lagi mag-a-adjust ng lahat ng tao sa'yo, sa iyo. Kasi nga, makasarili ka. At alam nyo po, unti-unti habang lumalaki tayo, natuturaan tayo ng lipunan na ginagalawan natin na hindi pwedeng ganyan. Dapat, hindi ka magiging katanggap-tanggap sa lipunan mo pagka gusto mo lahat mag-adjust sa iyo. Dapat ang mangyari ay matuto ka ding makibagay sa lipunan ginagalawan mo. Kaya po may mga pamantayang panlipunan tayo, may mga norms, may mga expectations sa atin. Kasi inaasahan din ng lipunan na tayo ay kikilos batay sa kanyang pamantayang itinakda. Hindi po ba? Pero hindi na tayo makaalis doon. Ibig sabihin, nakikibagay lang tayo kasi mayroong mga sanksyon ng lipunan kapag hindi tayo nakasunod sa mga pamantayang itinakda nito. Pero ang hinihingi po ng Diyos, hindi lang tayo makikipag-compromise. Ang sabi po ng Diyos, kung sino man ay nagnanais sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili. Kalimutan mo yung sarili. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba nun, huwag ka nang kumain, kalimutan mo na yung mga pangarap mo. Hindi po yun ang sinasabi ng Diyos. Kung may pangarap ka, go. Hanggat hindi yan lumalabag sa kalooban ng Diyos. Basta kasama mo dyan ng Diyos, go yan. Ibig sabihin po ba yun, pabayaan mo na sarili mo? Hindi po yun ang sinasabi ng Diyos. Ano ibig sabihin ng talikuran mo yung sarili? Bago mo isipan ng yung sarili, isipin mo muna yung kapwa mo. Hindi yung ano ba mararamdaman ko kapag ginawa sa akin to? Hindi ano ba ang mararamdaman niya kapag ginawa ko sa kanya yun? Ano ba yung makapagpapasaya sa akin? Hindi na po yun. Ano ba yung makapagpapasaya sa kanya? Hindi po yung, ano ba yung pwede mong ibigay sa akin? Hindi na po yun. Ano ba yung pwede kong ibigay sa kanya? Hindi naman niya ako naalala Hindi po yung, hindi naman niya ako naalala. Naalala ko ba siya? Yun po yung ibig sabihin na unti-unti namamatay tayo sa ating sarili. Unti-unti tinatalikuran natin ang ating sarili. Kasi alam niyo po, sa pagtalikod natin sa ating sarili, may iba tayong hinaharap. Sino po ang hinaharap natin? Ang ating kapwa na kalarawan ng Diyos. Alam niyo po, kung iisipin natin lahat, ng bawat nilalang, bawat taong nakasalamuhan natin, ay larawan ng Panginoon, paano mo gagawa ng masama? Paano mo pag-iisipan ng masama? Paano mo pagsasabihan ng masama? Paano mo pasasamain ng loob? Diyos yan eh. Pero hindi tayo nag-iisip ng ganun. Kaya po alam niyo pala ang sabi, ano yung gusto ng Diyos? Magbago na kayo ng pag-iisip. Kaya po pala sabi sa Roma 12, ito yung gusto ng Diyos, mag-iba na kayo ng pag-iisip. Huwag na yung katulad ng sanlibutan.
Magkaroon daw po tayo ng pag-iisip na katulad ni Kristo. Nilalapastangan na ipinagpe-pray pa. Nilalapastangan na pinagaling pa. Di po ba? Si Malco, tinagpas ni Pedro yung tenga. Kung tama pagkaalala ko, si Pedro o si Marcos. Pero ano po ang ginawa ng Diyos? Pinagaling niya. Pero alam niyang dadakpin na siya. Kasi, hindi na po nakatingin si Jesus Christ sa kanyang sarili. Kawawa naman ako. Paano naman ako? Lagi na lang ako. Hindi po eh. Kasi, yung mga sumusunod kay Kristo, unti-unti tinatalikuran ng kanilang sarili. Pero mga kapatid, huwag niyo namang hamunin. Ikaw naman humahakbang eh. Humahakbang yung kapwa mo mananampalataya. Ganyan ba ang Kristiyano? Bakit ka pa nagkakaganyan? Bakit ka pa nakapagaganito? Ito rin po ang tanong ko, bakit ka din ang gaganyan? Nanunukso ka. Hindi po ba? Hindi ang Diyos ang manukso. Sapagkat ang Diyos, pag nagkakamali, tinutulungan bumangon at makabangon muli. Hindi nakatutuwa sa pagkakamali ng iba. Ang sa atin po mga kapatid, kapag may nagkakamali, may nadadapa, tulungan natin bumangon. Yan po ang ating obligasyon. Tulungan, bumangon, wag hanapan. Sapagkat ang sambayan ng Diyos, hindi na po tayo naghahanapan. Meron ka talagang makikita, meron ka talagang pwedeng hanapin, pero hindi mo na hinahanap. Kasi hindi mo nga makita eh. Bahala na ang Diyos. Para isang araw, kahit hindi mo hinahanap, makikita mo na. Kasi ang Diyos na ang gumagawa at kumikilos sa buhay ng bawat mananampalataya. Purihin ang buhay ng Diyos. Ano po ang ginagawa? Tinatalikudan ng sarili at pinapasa ng kanyang krus. Alam niyo po ba yung krus? Ito yung mga bagay na hindi tayo komportabling gawin. Hindi natin gustong gawin. Ayaw na natin gawin. Pero ginagawa pa din natin. Bakit natin ginagawa? Alang-alang kay Jesus. Pinapasa natin yung ating krus. Hindi mo gusto magpatawad pero magpapatawad ka pa din. Alang-alang kay Jesus. Bakit hindi na kinoconsider mo yung ano lang sasabihin sa akin ng mga ibang tao? Madali akong utuin. Ano na lang sasabihin sa akin ng ibang tao? Aba, ang sarili ko naman ang titignan ko. Kawawa naman ako. Lagi na lang ako ginaganito. Ito yun. Tinalikudan na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang sarili. Unti-unti tinatalikudan na niyan. Pinapasan yung krus, ginagawa niya yung mga bagay na hindi na nila gustong gawin at hindi na nila kayang gawin at ayaw na nilang gawin. At ang ginagawa nila, sumusunod sa Panginoon sapagkat si Kristo ay hindi na lamang nila tagapagligtas. Si Kristo na ang kanilang kinikilalang Panginoon ng kanilang buhay. Panghuli po, paano tayo makapagpapatawad? Si Jesus Christ na naman po yung example natin dito. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Sabi sa John 13:34-35. Kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Pero paano kami, Panginoon, mag-iibigan? Kung papaanong inibig ko kayo, ay gayon din naman kayong mag-ibigan sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad. Ito ay kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Ano po ang sabi? Mag-ibigan tayo kung paanong tayo'y inibig ni Kristo. Malalaman daw po tayo ng mga alagad ng Diyos kung tayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Brother Bobby, paano ko ako? Minamahal ko siya. Ako, hindi naman niya nire-reciprocate yung pag-ibig ko. Puro galit ang ibinabalik niya sa akin. Ako, minamahal ko pa rin siya. Minamahal ko siya. Mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Ano sinasabi ng Diyos? Ang sinasabi ng Diyos, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Hindi siya umiibig, pero ang importante, ikaw umiibig kasi ikaw sumusunod kay Jesus. Ang importante, ikaw umiibig kasi ikaw kumikilalang Panginoon mo si Jesus. Ang importante, ikaw umiibig. Bakit? Mga kapatid, ang pananagutan po natin sa Diyos, hindi naman po yung kapwa. Kaya bilang mga manggagawa ng Diyos, pananagutan natin sila, paalalahanan. Pero tandaan po natin, ang kaya lang natin kontrolin yung ating sarili. Hindi na natin kayang kontrolin yung ibang tao.
Ito po, lagi ko itong natutunan ko po ito kay Pastor. Ang kaya mo lang kontrolin yung reaction mo, yung reaction ng ibang tao, di mo na makokontrol yan. Kaya ikaw, ang bantayan mo, yung sarili mo. Ang bantayan mo, yung salita mo. Ang bantayan mo, yung gawa mo. Ang bantayan mo, yung kilos mo. Eh, hindi mo naman makokontrol yung ibang tao. Hindi mo naman sila mapipilit na gawin yung gusto mong gawin para sa kanila. Kasi may sarili din silang kalooban. Kaya ang babantayan mo na lang, yung sarili. Bakit po? Eh, ganito sabi ng Panginoon. Ano pong sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita? Hindi ba? Babalik tayo. Ginagawa mo na mabuti, di ka ginagawa ng mabuti. Binabati mo, ayaw ka pa din batiin. Nilalapitan mo, ayaw kang lapitan. Ano po sabi ng Diyos? Oh, eh kahit daw po yung kaaway natin, ano gagawin natin? Oh, di po ba? Kapag ka pinag-ano ka ng 1 milya, gawin mong 2 milya. Binigay yung sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Ano yung moral lesson ngayon? Ano yung sinasabi sa atin ng Diyos? Ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, hindi na mahalaga kung tumbasan niya yung ginagawa mo o hindi. Kasi kinakalimot. Hindi na, irrelevant na sa iyo yung ibinalik ba niya yung pabor. Binati mo, di ka binati. Di po ba? Tinulungan mo, di ka tinulungan. Ginagandaan mo pakikitungo, ayaw ganda ng pakikitungo sa'yo. Mga kapatid, hindi ka na naghihintay eh. Bakit? Tinalikudan mo na ngayong sarili. Pinasan mo na ngayong krus. At sumusunod ka na kay Jesus. Madali po ba? Hindi. Ako magsasabi sa inyo, hindi madali. Pero ano po sabi ng Panginoon? Unti-unti matututunan mo yan. Basta Lord, gusto ko nang sumunod. Pero hindi ko kaya sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Jesus Christ. Ang importante, ang dapat nating tiyakin, we have Jesus Christ on our side. Kasi basta kasama po natin ang Diyos, wala tayong hindi magagawa. Sa gabi pong ito mga kapatid, sa pagtatapos po ng ating pag-aaral ngayong gabi, inaanyayahan ko po yung lahat na lumapit tayo sa Diyos. Ang Diyos po ay isang Diyos na mapagpatawad. Ang Diyos po ay isang Diyos na mapagmahal, maunawain. Mga kapatid, tayo po nakakapakinig. Hindi na po pwedeng nakikinig lang tayo. Alam niyo po, ang pagiging Kristiyano ay hindi po nung tayo ay napabilang sa lingkod. Hindi po yun ang batayan, mga kapatid. Mainam po tayo nasa lingkod. Pero ano po ba ang indikasyon ng pagiging Kristiyano? Na hindi ka lang tagapakinig ng kanyang mga salita. Na pagkatapos nito ay nakalilimot na. Ang totoo pong Kristiyano, ipinamumuhay ang bawat salitang kanyang napapakinggan. Inuulit ko po, it will take some time. Pero ang maganda po pag nagsuko ka na sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Hanggang yung mga subok, pagtatangka, yung ginagawa mo na nahihirapan ka dati, darating ang time din na mahirap gawin. Kasi buhay mo na yon. Eh bakit? Nakasanayan mo na eh. Bakit mo nakasanayan gawin? Kasi nagpaubaya ka na sa Diyos. Tinalikudan mo na yung iyong sarili. Sumunod ka. Binitbit mo na yung puso. Yun ang pagpapatawad. Tinalikudan mo na ang sarili mo. Kasi hindi ka makapagpapatawad hanggat hindi mo tinatalikuran ng sarili mo. Kasi ang iniisip mo yung pride mo. Ang pagpapatawad, pinapasan mo yung krus. Hindi mo feel patawadin, naiinis ka pa, may nakikita ka pa din hindi mo gusto. Pero, you choose to ignore yung mga nakikita mo and you choose to see the good in the person. You choose to see the beauty in that Tunay nga person. pong nakaka-bless po. Bakit? Kasi gusto mong sumunod sa Diyos. Kaya gusto mo nang iwanan ang bagahe mo. You don't want to be labeled for good as murderer because you are not. You are not a murderer. You are a child of God. Pero pag mananatili po tayo sa galit, sa puot, sa tampo, sa sama ng loob, let us not deceive ourselves. We are not judging anyone. Kasi dumaan din ako dito eh. Ang tagal. Ilang beses, ilang pagkakataon. Pero mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos para wag tayong manatili dito because it will destroy us.
It will destroy our loved ones. It will destroy our family. It will destroy all kinds of relationship. Kaya po ang tawag ni Apostol Juan sa mga taong napupuot, nagagalit sa kanyang kapwa, mamamatay tao. Ang Biblia po nagsasabi, ang pagkapuot, ang pagkagalit, ang pagkasama ng loob sa tao ay katumbas ng pagpatay sa kanyang kapwa. Kaya ang tawag niya, mamamatay tao. And children of God, I hope you can hear me. You are not a murderer. You are a child of God. Live like a child of God sapagkat yung ka, anak ng Diyos. Sa gabi pong ito, wala tayong ibang hilingin sa Panginoon. Kundi pong hilingin natin magawa natin yung puso niyang ipagawa sa atin. At kung sino man po yung nahihirapan, mga kapatid, pwede tayong lumapit kay Jesus. Pwede tayong tulungan ni Jesus. Ito yung ministry ng Diyos. Nandito yung Espiritu ng Diyos. At alam kong niloob ng Diyos na mapag-usapan natin ito sapagkat gusto ng Diyos na palayain tayo. Hindi mo narinig ang mga salitang ito para husgahan ka ng Diyos. Hindi mo narinig ang mga salitang ito dahil kinukundina ka ng Diyos. Iniloob ng Diyos na marinig mo ang mga salitang ito sapagkat gusto kang palayain ng Diyos. Hindi ka na gustong parusaan sapagkat mahal ka ng Diyos. And this is God's way of telling you how much He loved you, how much He cares for you. Pero mga kapatid, we have to do something. We have to do our part. We have to surrender our lives to Jesus. We have to surrender even itong matagal ng galit na meron tayo, itong matagal ng sama ng loob, itong matagal ng puot na ito na lumalamon sa buo nating pagkatao at nagbibigay lagi sa atin ng mga intindihan at sama ng loob. Aming Ama sa Langit, nakikita mo po ang lahat ng mga anak mo na nakikinig ngayong gabi at makakapakinig pa nito, Ama. Alam ko pong sila yung kinakausap mo ngayon. Kami pong lahat ang kinakausap mo po ngayon, aming Ama na nasa langit. Ama naming nasa langit, mula sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Tulungan mo po ang mga kapatid ko ngayon na lumalapit sa iyong paanan na gusto na nilang magpatawad. Pero nahihirapan sila dahil sa kanilang mga naaalalang mapait at hindi magandang karanasan. O Diyos naming Ama, sa pangalan ni Jesus, ikaw ang dakilang manggagamot. Ang sabi mo sa iyong mga salita, ibinabalik ko, Ama, na Lord, yung mga broken-hearted, ikaw yung nagpipix. Lord, fix them right now from all the pains, from all the sufferings that were brought to them by this envy. Lord, nitong galit na ito, Panginoon, Lord, paghilumin mo yung kanilang mga sugat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Palayain mo po sila, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila at igawan mo po sa kanila ngayon, Panginoon, ang iyong pagyakap at ang iyong espiritu ng pagpapatawad. Lord, turuan mo po sila na una na patawarin ang kanilang sarili. At tulungan mo, Lord, patawarin mo rin po sila, Panginoon, kung sa mahabang panahon, Lord, kinip nila yung galit na yun, Panginoon, sa kanilang mga puso. Turuan mo po sila, Ama, na maging malaya. Turuan mo po sila, Ama, na magpatawad. Katulad ng pagpapatawad mo sa amin sa tuwing kami nagkakasala, Panginoon. Lord, walang isa man sa amin ang karapat-dapat, subalit patuloy mo kaming nire-nurture, patuloy mo kaming ibinabangon kapag kami nagkakamali. Ama, ganito po ang gawin mo sa lahat ng mga inaabot ng pangangaral na ito. At Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, ginagamit ko po, Ama, yung otoridad na pahiram ng anak mong si Jesus, na sa mga espiritong umaali-aligid na nagdadala ng mga kaagalitan, kaguluhan, Lord, yung samaan ng loob, sabihan ng hindi maganda, in the mighty name of Jesus, tinatalian namin kayo bilang isang kongregasyon. Tinatalian namin kayo, inuutusan namin kayong pumunta na kayo sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Huwag na kayong bumalik, huwag na kayong magsama at manatili na kayo dyan sa pangalan ni Kristo Jesus. At sa pangalan ni Kristo Jesus, pinapalaya ko ang lahat ng mga nakinig at sumampalataya ngayong gabi na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas mula sa espiritu ng pagkagalit, puot at sama ng loob. Be free, be healed in Jesus' mighty name. At kung kayo po ay nakiisa sa panalangin ito, sabihin po ninyo yung amen at tangkinin ninyo, ang araw na ito is the best day of your life. Kasi sa mahabang panahon at mahabang pagkakataon, ang Diyos na magtuturo ng mga susunod mong gagawin.
kung paano ka magpapatawad sa mga taong mahirap patawarin sapagkat nagsuko ka na ng buhay sa Kanya. Muli po, mapagpalang gabi sa ating lahat at inuulit ko po, tayo mga anak ng Diyos at mahal tayo ng ating Amang nasa langit. God bless po.